Hello guys, so welcome sa another vlogan. Ayan guys, sa mga malakas na vibration ng piyesta nila. So magpapalit tayo guys ng tatlong engine support. So yung isang engine support is dito, ayan sa ilalim ng ang coolant reservoir, tsaka yung pangalawa is sa ilalim naman ng battery, at yung pangatlo is sa ilalim sa may transmission. Doon siya makikita pag inangat natin yung sasakyan. So yun guys, so samahan nyo ako magpalit ng engine support. So dito guys, ayan. So syempre para matanggal yung dito sa right side na engine support is kailangan natin syempre iasod tong coolant reservoir. So para magawa yun is mas madali is tanggalin nyo muna yung mga tornilyo rito para maiangat tong sa may aircon and mailihis lang yung reservoir. Hindi naman kailangan tanggalin. Ililihis lang siya. Pero ingat guys sa mga stock pa yung return hose nila kasi malutong yun. So sa akin is silicone hose na ako na order ko kay Exclusive. So yun, chat nyo lang yung page nila kung gusto nyo order. So yun guys, simulan natin. So guys, may tatlong bolt. So dito, yan, 15. So niluwagan ko lang guys yung bolt. So syempre guys is, itong niluwagan ko itong dalawa. So ang size ng dalawa is, I think 18. So 18 mm. So syempre guys, bago niluwagan yan, lagyan nyo ng suporta. Yun. So nilagyan ko lang ng kahoy, ginyak ko from the oil pan. So, syempre, aluminum yung oil pan, medyo yan. Pag finversa nyo na to, magkakarak yan. So, saktong angat lang. So, wag sobra. So, at least ayan, may suporta. Ayan guys, so luwagan ko na. So guys, nabaklas na natin tong engine support. So yun guys, medyo malambot na siya. So palit natin yung binili natin sa Lazada. So HBK Auto Parts. So kunin ko na. So ito guys. So ngayon ko pala pipitin natin kung kasya. So, ito. Yan natin guys. Yung sakto naman. So, kailangan natin tanggalin itong mounting. So, kailangan pa natin to. So, guys. So, nakikabit na natin. So, yan. So, kailangan nyo lang guys talaga supportahan nyo ilalim para magpantay. Yun. So, inuna ko muna syempre ikabit itong support bago dito. Tapos ingat kayo guys pag hindi tama yung pagkaka-screw, baka maras pa. So yun, mas maganda guys may torque wrench kayo. I mean yung may tawag doon, may torque wrench para may masukat nyo yung tamang torque na pagkakapihit. So ako tensiometer lang ginamit ko. So yun guys, so, tapos na ako sa isa. So susunod is yung nandun naman sa may battery. So backlash battery talaga tayo guys. So yun siguro pinakamahirap. Next dito. So guys, so yung left engine support naman yung babaklasin natin. So tanggalin natin muna yung battery. So lahat ng battery at saka computer box yata to. So tanggalin muna natin guys yun. So sa battery 10mm lang yung pambaklas. So inuna ko yung negative. So yan guys, bukasin muna natin. Then tingnan natin kung ano pa yung aalisin natin sa ilalim ng battery.
baklas na guys yung battery. So may tatlong screw ako nakita. Ayan. So sa same sila na 10mm din. So need lang natin extension para matanggal natin. So ayan guys, so baklasin ko muna. Then tingnan natin kung ano yung nasa ilalim ito. So guys, natanggalin natin yung tatlong screw dito. Then ito rin guys, tatanggalin din natin. Kasi hindi ko matanggal total ito. Okay guys, so hindi ko na tinanggal total itong computer box. So natanggal ko naman siya dun sa lalagyanan ng battery. So sabit lang natin muna guys dito. Kuha tayo ng cable tie para di nakalawlaw dito. Then ito guys yung engine support. So need pa natin tanggalin itong bakal na to. So may ilang bolt. So yun guys, so lagyan ko muna support na to. So guys, same size rin, 10mm, 1, 2, 3, 10mm, tapos ito is 8mm. So yan guys, baklasin natin. So kita na natin yung engine mount. So guys, tinanggal ko rin yung airbox. So hindi ko matanggal itong bakal na to since connected pala siya rito. So pero nahahawi naman siya. So yun guys, paparaanan ko na lang since kita naman yung bolt dito. Yan, kita rin yung bolt dito. So may way naman. So yun guys, so ginyak ko na ilalim. Yan kita. May kahoy yan guys. So tulugan ko na yung mga tornilyo rito. So dito guys is 18mm. Tapos dito naman is 15. Yung dalawang bolt dito. Yan. 1. Tapos dito 15mm. So guys, tawagan na natin. Okay, so baklas na guys. So kahit may harang na ganyan, so kaya naman. So check natin guys yung papalit natin. So yung papalit natin is Ashimori brand. So tingnan natin kung magkamukha. Ito guys, papalit natin Ashimori. So tingnan natin kung magkamukha. Ayan guys, so based naman sa picture nila is magkamukha ng Hulma, pati mga tornilyo. Ayan, nakita ito made in Malaysia and code ng Ford. So nakita nyo guys, kayang galawin ng kamay ko. So maluwag na, kayang galawin ng kamay ko. So ito, maluwag din. So sadyang maluwag lang talaga lang, pero tingnan natin. So malambot lang pala talaga siya. So ito mukhang hindi papalitan, pero sige, palitan na natin just in case. So guys, ito yung transmission engine support sa ilalim. So gamit na tawag dito, socket is 13. Ayan, 13 din to. Ito is 13 lahat. Kasi ito, mas maliit itong isa na to. Yan, ito. Ito isa na to. Alam ko, 13. 13 din yata. Mga maliit 13. 13 din pala. Mukha lang maliit. Yung 13. So ayan guys, logan na natin.
Ayan guys, ito yung luma, ito yung bago. So ayan, same din Ashimori brand. So dalawang Ashimori brand yung binili ko. So tingnan natin yung rubber. So sana goods to. Ayan guys. So same naman. So ayan, based dito sa luma, ayun oh, may crack na yung rubber niya. So ito sulit palitan talaga. Ayun oh, may crack. So sana ito lang yung nagka-cause ng vibration. Ito is wala, yung mahigpit pa. So yun guys, ito siguro pinakamadali na i-tuklasin, itong ilalim. So yan, balik na natin. So sana fit na fit siya. Since based dito nung sa visual check is same naman yung size niya. Alright guys, so tapos na tayo. Ayan. So nahirapan lang guys ako sa ibang tornilyo. So humigpit since ayan, na mali ng thread. So gumagawa. So sobrang higpit niya kasi na gumawa siya ng bagong thread. So inayos ko muna. So ayan guys, so ibalik na natin na maayos. So fit din, ayan. Perfect fit pa rin. Goods. So ayan, tetest na natin guys. So napalitan natin yung tatlong engine support. So, ayan. Hopefully guys, ayan, maging normal na ulit. So, malis yung vibration. So, ayan guys. So, tapos na natin palitan ng engine support itong Fiesta. So, syempre, since nagjanikalat ko, isasabay ko na mag-change oil. Yan. Pero, syempre, sa next video ko na yon. So, ayan guys. So, thank you sa mga nanood sa vlog-vloga na to. Sa mga gustong mag-DIY dyan. So, ayun, sana may guide na kayong nakita or natutunan sa ginawa ko. So ayun guys, first time kong magpalit ng engine support ng Fiesta. So wala naman ako nasira. So goods naman so far. So ayun guys, thank you sa mga nanood. So wait nyo ang change oil ko sa next vlog. Thank you.